Good afternoon, everyone. Excited ba kayo? Kasi gagraduate na tayo ngayong araw na ito, mga kapatid. So, mapalad yung mga nandito, yung mga absent nung ilang i-review, may review tayo, mga kapatid. So, pagkatapos nito, we will put it into action. Kikilos na ang lahat. Wala nang magsasabi ng excuse. Wala nang magsasabi na mali na naman yung ginawa ko dahil itinama na natin sa lesson na ito, mga kapatid. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Hinihiling ko si Pastor sa kanyang anointed and powerful prayer today. Panginoon, sa aming pong pagpatuloy na pag-aaral, Amen, Lord. Sa learning to care, I pray that itago mo si Sister Miles, give her the wisdom. Amen, Lord. Hallelujah, Lord. May your word flows through her, Lord God, Yes, to us. amen. And Lord, bigyan niyo po kami na makalangit, Lord God, ng unawa Yes, sa lahat ng thank ito. you. And Lord, we need your grace, O God. Amen. To do your will, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa aming pag-aaral sa hapong ito, Lord. Antayan niyo po kami, Panginoon, by your angels and keep us, Lord God. Aalis kami sa lugar na ito, Panginoon, nakakaiba. In Jesus' name. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Okay. Mag-review tayo. Lesson 1. Fill in the blanks. 3 reason. Bakit nagbibigay tayo ng emphasis sa caring? People are hurting more than we realize. It is a command of Jesus Christ. Ba't isa lang yung nagsasalita? The more we blank, very good. The greater our impact is on the world. Amen. Kaya, number 2, fill in the blanks to describe the action. Blank, coming alongside the person who is hurting, supporting them in their troubled feelings. Encouragement, mga kapatid, di ba? Kapag may hurting dyan, hindi agad-agad bibigyan ng word of God. Sasamahan muna natin, nandyan lang tayo sa tabi niya, hanggang mawala na yung sakit na nararamdaman. It influence behavior. Ano ito? Ano? Exhortation, mga kapatid. Ala, hindi pa tayo gagraduate. Exhortation kasi, oopera na natin siya ng Word of God kapag nawala na yung, naghilom na yung sugat na kanyang nararamdaman. Of course, ang number 3, changes one thinking, na yung pag-iisip ng Diyos, maging pag-iisip niya concerning sa problema niya. Amen, mga kapatid? Ito yung mga protective layers na hinahanap ng mga tao para maprotekta niya ang sarili niya upang siya ay hindi matakot o magkaroon ng rejection. Kahit in any order, ano yon? Extreme shyness. Ano pa isa? Talkative. Tama. Nagkukunwaring. Humble. Hindi ba, mga kapatid? Nandun din yon. Ano pa ang nandyan? Sobrang sweet. Anong tawag doon? Saccharine sweetness. Ano pang nandoon? Exaggeration. Sobrang mag-exaggerate, no? Okay. Blame shifting. Yung mali niya, i-blame sa iba. Anger shifting. Ipapasa mo yung anger mo sa pag-uwi mo sa bahay, pinagalitan ka ng boss mo, pag-uwi mo, papagalitan mo rin yung pusa mo, yung asawa mo, yung anak mo. Nakalimutan yun na, mga kapatid. Anger dumping. Yan pa isa, di ba? Bubus. Ano pa isa nandyan? Excuses. Making excuses at saka yung isa, huli? Pati ako nawala. Yes, okay. Yun na yun, mga kapatid. Why do we encourage people to come out from behind their layers? How do we encourage people to come out from behind their layers of protection? Paano natin sila encourage? Letter U. Understanding. At letter A. Very good. Kailangan pala may letter para masagot nyo, no, mga kapatid. Keys to caring. Ano yung mga dapat natin tandaan sa caring? Begin with letter E. Begin with encouragement. Show understanding. Demonstrate A.
Demonstrate acceptance, mga kapatid, no? I-encourage mo muna yung hurting hanggang mawala na, tapos ipapakita mo sa kanya na oo, naiintindihan ko ang pinagdaanan mo. Hindi ba, mga kapatid? Tapos tatanggapin natin siya kahit sino sila, mga kapatid. Congratulations sa lesson 1 sa mga nakasagot. Lesson 2. 6 na key points ng ginagawa natin for encourager to develop. Be alert for, letter O, opportunities to encourage. Maghanap tayo ng opportunities. Sabi ko sa inyo, 24/7 ng opportunities nyo. Natutulog kayo, tumawag ang member nyo, go, puntahan nyo siya. Learn the art of effective listening. Empathize with hurt feelings. Use the right W. Learn the use of door openers, hindi closing, ha? Understand the importance of? Wow, very good. Sino naka 100% dyan, mga kapatid? Be on the lookout for. Ito yung mga hahanapin natin sa kanila. Yung uncharacteristic behavior. Nakita mo na umiiyak siya, tulala siya, mga kapatid. Yung routine niya na bago na, dati pumupunta sa church, yung pala sa diskuhan na. Hindi siya makadecide, mga kapatid. Yung tono ng boses niya, garalgal, mga kapatid. Yan yung mga hanapin natin. Be on the lookout for yung mga pahiwatig na hindi mahalata. Subtle hint, mga kapatid. Ito pa yung isang tatandaan natin kasama nitong subtle hint. Changes in attention given to appearance. Hindi na nakakasuklay ng buhok, mga kapatid, dahil sa dami ng problema. Dati nakapamada, nung may problema, tusok-tusok na yung buhok niya, mga kapatid. Okay. Fill in the blanks from the word bank. Do not feel you must be the answer to the problems. The essence of encouragement is giving support, not answer. Effective caring is not a single event, mga kapatid. It is a process. It does not begin and end in the day. Okay, congratulations. Lesson 3 na tayo, test. Okay. Blank is motivating a person to respond to life in accordance with the will of God as revealed in His Word. Exhortation, last Sunday lang to, no? So ready na siya, tapos na encouragement na ginawa mo sa kanya, ilang araw mo rin siyang sinamahan, ilang araw siyang nag-iiyak, nandiyan ka sa tabi, niyayakap-yakap mo, eto na, ready na ng Word of God. Imo-motivate mo na siya na makinig ng Word of God, mga kapatid. Remember, you cannot exhort an encouraged person. So kailangan i-encourage niyo muna para mabigyan niyo siya ng exhortation. The only safe and reliable foundation in which the ministry of exhortation can be based is the infallible Word of God, mga kapatid. Wala nang iba. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang gagamitin natin. Bakit kailangan natin ang ministry of exhortation? Ayan yung mga dahilan. Hurt feeling causes people to lose perspective quickly. Nawawala, nagiging clouded yung mind, hindi makapag-isip, gusto na kagad mag-suicide, mga kapatid. Satan tries to draw all Christian away from God. Yung unti-unti, naalala nyo yung palaka, yung gradualism, unti-unti nawawala na sa Panginoon pala. People have an inherently sinful and stubborn nature. Talagang sobrang tigas ng ulo. Amen, mga kapatid? Ang 4 na phases of the Word of God. The basis element of our faith? Doctrine. When we're broken or miss God's principle? Reproof, pagtutuwid. The heart of exhortation, truth that changes our behavior? Pagtutuwid, mga kapatid. How to maintain God's principle for living? Instruction for righteousness, mga kapatid. Palakpakan nyo ang sarili nyo. Praise God. Everyone, welcome sa lesson 4, mga kapatid. Amen. Okay. Anong i-apply natin sa ating pag-exhort? Ano yung basis ng exhortation natin? Yung Bible o Word of God, mga kapatid. Sino ang focus natin? Yung mga troubled person.
Sino yon? Yung mga hurting, yung mga may pinagdadaanan mga kapatid. Bakit kaya sila hurting? Bakit sila troubled? Bakit sila may pinagdadaanan? Something is going on their person's mind. Ano yung mga nasa isip nila? Sometimes it affected some trauma or experience. May mga trauma silang naranasan, mga kapatid. Maaring sila ay naulila o kaya ngayon ay wala silang trabaho. Lalo na ngayon mga kapatid na may inflation sa buong mundo, no? In other case, the problem may be less obvious. Kasi ang galing magdala ng problema, hindi imo, tinatawanan lang ang problema. Sabi nga ng awit, tawanan mo ang iyong problema. Any approach, so method, mga kapatid, na gagawin natin para tulungan yung mga taong may pinagdadaanan o hurting, mga kapatid, na nakafocus tayo sa palatandaan, ay malamang-lamang at inignore natin yung kadahilanan. Bakit may mga palatandaan na ito? Ang nakikita lang natin, lumuluha, umiiyak, tulala siya, halos hindi makausap. Yun lang tinitingnan natin, si sister, halos hindi makausap yan. Pero kung hindi ini-ignore natin yung mga dahilan, yun ay malamang-lamang magiging hindi effective, mga kapatid. Always remember, every person worth understanding. Isa ito sa mga basic emotional needs ng tao. Gusto nyo lagi kayong inuunawa. Lalo na yung mga babae, gusto uunawain ng kanilang mga asawa. Hindi ba, mga kapatid? Ay, hindi nyo pa naranasan. Yung iba single pa. Okay. Helping people to apply the Word of God in their daily lives ay talagang napakahalaga, mga kapatid. Amen? Pero ang scripture, kailangan i-apply natin sensitively. Tulad ng pinag-aralan natin last time, yung requirement, kailangan sensitive tayo. Tingnan natin kung handa na ba siyang bigyan ng Word of God, mga kapatid. So kailan yon? After that time has been taken to understand the person. Okay, tulungan tayo nila adorasyon sa unang drama natin. Saan na kayo? Konsolasyon? Adorasyon? Audience? Hello, Sis Adoracion. Bakit ang lungkot mo? Para kang binagsakan ng langit at lupa dyan. Oo nga, Sis Carnation. Alam mo kasi. Carnation talaga. Alam mo kasi, kahapon pumunta ako sa bahay ni Sis Salvacion. Nalaman ko kasi, Sis, alam mo ba? Yung asawa niya, ha? Dinala yung mga anak nila doon sa nanay nila kasi yung asawa niya, ito ang latest. Oh, yung asawa niya, sumama na sa kulasisi niya. Ha? Talaga? Oo, sis, nakakalungkot, ano? Kasi si Sis Salvacion, matagalan siyang nagtatrabaho dito sa Singapore. Ilang taon na siyang nagtatrabaho dito para mabuhay ang pamilya niya sa Pilipinas. Pero yun pa rin ang nangyari. Iniwan siya ng baby love niya. So, anong nangyari? Ayun, pinagtabuyan niya ako, sabi niya sa akin, sinira ko daw ang araw niya. Ano ba naman kasi sinabi mo na kinagalit niya? Sinabi ko lang naman kasi sa kanya na, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yun kasi, puro kasi siya puro trabaho sa labas. Hindi na nga siya nagsisimba eh. Tapos sabi ko pa, love not the world, neither the things that are in the world. May ipon ka na nga, hindi ka pa umuwi. Ayun, yung asawa mo, nakahanap ng iba, sumama na sa kulasisi niya. Ikaw naman pala kasing may kasalanan. Dapat, hindi ka rebuke ka agad. Dapat, inunawa mo siya. Dapat, hinayaan mong ilabas niya ang kanyang sama ng loob at ang kanyang nararamdaman. Lalo pa ngayon, malapit ng kanilang wedding anniversary. Yan tuloy. Hindi na matutuloy. Kasi iniwan na siya ng kanyang baby love. Oo nga parehas lang kami, Day. Wala sa script yun. Nawala na. Oo nga, no? Wala talagang forever. Sis, nawala na ako ng best friend kasi galit na siya sa akin. Hay nako, ganyan talagang buhay. Mabuti pa, ipag-pray na lang natin siya. Oh, sis, salamat. So, anong nakita natin sa drama, mga kapatid? In-apply kagad yung Word of God
nang hindi pa nai-encourage yung tao, yung kapatiran, ano? So yung caring nila ay inappropriate, mga kapatid. Parang isang doktor nalaman may diabetes, sabi, putulin na natin yung paa niyan. O, di ba? Kung pinutol yun, ang laki ng consequence, mga kapatid. Yung pala, lalanggasin lang ng dahon ng bayabas kasi marumi. Praise God, mga kapatid. Kung hindi tayo maingat, mga kapatid, tulad nga ng ating drama, magagamit natin ng scripture na imbis na makatulong, lalo pa nating ibabaon sa frustration ang isang tao, mga kapatid. Amen? Bakit? Because they feel we don't really understand them. Hindi natin sila nakikilala. Kailangan maipadama natin sa kausap natin na alam natin na nauunawaan na natin sila, panatag na ang loob mo, panatag na ang loob niya, at handa na siyang makinig at nandun na yung trust niya sa iyo, mga kapatid. People don't so much want to know that you have the answer. They want to know that you care, di ba? People don't want to know how much you know. They only want to know how much you care. Gaano ka man kagaling sa Biblia, hindi naman yun ang kailangan niya sa ngayon. Kailangan muna ipadama mo na nagki-care ka, mga kapatid. So how are we going to demonstrate that we care, mga kapatid? By taking time to understand them. Bibigyan natin ng time, hindi basta-basta sugod ng sugod. Amen? So nakakamangha, mga kapatid. Nakakamangha, hindi ba, mga kapatid, when we find someone who really understand us, how willing we are to hear what they have to say. Tulad ng, tingnan natin ang masasabi nila Martha and Mary. Tingnan natin itong drama, mahalaga ito. Mary, bilisan mo. O, anong nangyari? Hi, Sister Mary. Ay, Sister Martha, sorry. Kita mo na, pati pangalan mo, nakalimutan ko na. Kasi yung mama ko na naman you see, ano man ang gawin ko, lagi akong mali. Ayun, para sa kanya, hindi siya nakakakuha ng sapat na konsiderasyon sa akin. Wala man lang akong kakonsiderasyon para sa kanya. Hindi ko na alam kung gaano ko pa matatagalan yung ganitong sitwasyon at ugali ni Mama. Mary, natatandaan mo ba ang sinabi ng Biblia? Kaya't huwag ka tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ang aani kung hindi tayo susuko. At yun ay mababasa natin sa Galatians chapter 6, verse 9. Sister Martha, hindi naman kasi sa napapagod akong gumawa ng mabuti. Ginagawa ko naman lahat ng makakabuti para sa kanya. Halos sa lahat na nga ng oras Mas inuuna ko pa siya kaysa sa aking sarili. Kaya lang, hindi man lang ako makakuha ng pag may ginagawa ako sa kanya, sa halip na magpasalamat. Kahit ano pa yung sinasabi niya, hindi ko talaga alam bakit mayroon akong ganitong cross na binubuhat. Mali pa rin. Where is your faith? Sa lahat na bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umuibig sa Kanya. At yun ay mababasa natin sa Romans chapter 8, verse 28. Dapat mong paniwalaan yan. Doon na nga tayo, sis. Alam ko nga yun. Pero hindi naman kasi yung issue dito is pagmamahal sa Diyos. Alam ko naman yun Pero yung problema kasi, yung mama ko nga. Mas magandang hindi na ako minsan magsalita or hindi ko na lang siya tawagan o kausapin. Kasi kapag nag-uusap kami, she just frustrates me so much. Anong sinasabi ng Word of God tungkol dyan? One of the fruits of the Spirit is self-control. Mababasa natin yan sa Galatians chapter 5, verse 23. At sa Ecclesiastes chapter 7, verse 9. Pag-aralan mong magpigil sa sarili. Mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Hindi mo ba dapat nararamdaman ng ganyan?
it's quite wrong. Ay nako, Sister Martha, kung ikaw kaya yung nasa kalagayan ko, hindi ko lang alam kung anong mararamdaman mo. Pero maraming salamat na lang ha. Narinig ko na lahat ng mga sinasabi nyo. Kayong lahat, mga mang-aaliw na walang silbi. Wala nang katapusan yung mga salita nyo na mga walang laman. Parang ako pa rin yung mali. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Walang personalan, mga kapatid. Mababasa natin yun sa Job 16, verse 2 to 3. So nakita natin mga kapatid, ano? Best yung intention natin na gamitin yung Word of God, pero hindi pa siya nag-take time na unawain yung tao, mga kapatid. Inappropriate yung paggamit. When we take time to understand the person, we find there are clear advantages. May mga advantage pala kapag naunawaan natin sila. Unang-unang advantage, clear advantage to understand the person. We can focus on the root cause. Ang lahat ng mga kinikilos o ginagawi, meron niyang dahilan. At ang mga dahilan na yan ay marami ang pinanggagalingan. Any approach, yung sinabi nga kanina, anumang approach ang gawin natin na tulungan ng isang tao na nakapokus lang tayo sa palatandaan at ini-ignore natin ang cause, yan ay hindi magiging mabisa, mga kapatid. Number 2, we will see the person, not the problem, as the focus. Maraming mga Kristiyano, problem-oriented sila kaysa sa person-oriented. Ganyan yung mga Pilipino. Dumadaan si Maria. Di ba yan si Maria, yung iniwan ng asawa? Di ba yan si Juan, yung batugan? O hindi ba mga kapatid? Yung problema kagad ang nakikita natin sa tao. This is to say, they see problems when they ought to be seeing people, mga kapatid. Remember, behind every human problem is a person. Sabi nga ni Pastor kanina, no? Ang buhay is a series of problem. So pag may tao, may problema, mga kapatid. Pangatlong clear advantage, we can be more confident in our approach, mga kapatid. Alam naman natin na 100% sure dapat nakadepende tayo sa Holy Spirit. Makakatulong din kung may kaalaman tayo sa mga spiritual knowledge and understanding, mga kapatid. Yun ang makakatulong sa atin para maka-inspire tayo ng confidence, mga kapatid. Magiging confident sila kasi pinagkakatiwalaan nila yung abilidad mo, mga kapatid. A person who has some understanding of how spiritual problem occur will not be at the mercy of circumstances. Kapag may alam ka sa kung paano yung mga spiritual problem nangyayari, hindi ka na masyadong affected kung ano man ang dumating na problema sa'yo. Alam mo na yung sinasabi sa James 1:2, magalak ka kapag may mga dumaranas ka ng iba't ibang pagsubok. Dapat mong malaman, magiging matatag ang iyong pananampalataya sa mga pagsubok na ito. Amen ba, mga kapatid? O alam mo rin yung sinasabi na praise, the higher the challenge, the sweeter the victory. Okay, makikita natin dito yung ano. Okay. Learning to understand people, mga kapatid. Makakatulong na makita natin yung tao na yung ibang katangian ng iceberg ay nasa kanya. Sabi dyan sa Isaiah, nakikita nyo ba? Sa Isaiah 11:13, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears. Hindi siya hatol ayon sa kanyang nakita o magpapasya batay sa kanyang narinig. Tayo rin, mga kapatid, dapat tayo, hindi tayo magja-judge sa ating nakikita o magdi-decide tayo sa ating naririnig. Bakit? Dahil may mas malalim pa dyan, mga kapatid. Ang Diyos nalalaman niya na may higit pang dapat alamin kaysa sa nakikita at naririnig lang. Nakita natin yung iceberg, mga kapatid. Ang una nating nakikita dyan is above the waterline. Yun lang ang nakikita natin. Pero sa ilalim pala niyan, ngayon ko nga rin nalaman, mga kapatid, 90% pala ang hindi natin nakikita, mga kapatid. Amen? Sa ilalim niyan, what we see on the surface is of people behavior ang mga nakikita natin na behavior ng mga tao sa ibabaw ay hindi mapapasubali yung mga nakikita, yung mga nandun sa ilalim, sa kanyang pagkatao. Nandun yung mga thoughts, yung mga damdamin niya, yung mga feelings niya, yung mga saoloobin niya, na kailangang galugurin at tunawain, mga kapatid. Sabi na scriptures that out of the heart flows the issues of life, mga kapatid. Kaya kailangan ingatan natin ang ating puso, bantayan natin kung anong pumapasok dyan, ang mga bagay lamang na nakaka-build up, mga kapatid.
Ang mga kinikilos, yung behavior, doesn't just happen. They are always have an underlying causes, mga kapatid. Hindi ka magugulat pag sinabi mong, bakit biglang nagalit yan? May dahilan. Bakit nakatulala yan? May reason kaya siya ganyan, mga kapatid. Amen? Ang mahalagang bagay, mga kapatid, i-direct natin yung cause, hindi lamang doon sa observable behavior. Talagang tumbukin natin, ano ba yung dahilan? Bakit siya nakatulala? Ano ba yung dahilan? At hindi siya makausap, mga kapatid. The underlying problems beneath the waterline, masyadong complicated yan, masalimuot. Pero posible nating ma-identify sa 3 kategory. Bitterness, may sama ng loob, guilt, shame, fear, and anxiety, mga kapatid. Amen? Yan yung mga kategory lang ng mga negative emotion. Lahat ng mga emotion na yan na nabanggit, makaka-influence yan sa behavior ng isang tao. At alam na natin, kapag may ganyan kang mga emotion, yung physical body mo affected, mga kapatid. Lalabas ang lahat ng uri ng sakit dyan. Hindi ba? Amen? So mag-ingat tayo, mga kapatid. Jesus came to be the source of life because He is the way, the truth, and the life. Sa lahat ng circumstances natin, hindi man niya mababago ang ating mga circumstances na agad-agad, maaring may pinagdadaanan pa tayo o kailangang ma-overcome, but kaya niyang baguhin ang nasa sa loob natin, ang ating pagkatao, mga kapatid. Yung negative emotion, saan ba yan, paano yan maaalis? Yung mga negative emotion na yan. Mawawala yan sa pamamagitan ng biyaya at ng truth ng Panginoon na galing sa Panginoon. Diyan magsisimula yung ministry of exhortation. Tutulong tayo, mga kapatid. To summarize, ang lahat ng behavior ay may dahilan, hindi ba, mga kapatid? At yung mga dahilan na yan ay dahil dun sa mga strong negative emotion na nandyan, umiikot-ikot sa kalooban mo. We tend to behave the way we feel. Kung anong nararamdaman natin, nakikita sa atin, hindi ba? Amen? Okay. The deeper we go into the personality, kung masyado mo pang aalamin ang kanyang personalidad, madidiscover mo pala na yung mga primary issue is just a matter of choice. Tulad ng nakalagay dun sa iceberg, mga kapatid. So we can choose whether we're going to respond to the problem that overtake us o magre-response tayo sa biyaya ng Diyos, ng kanyang pangako, mga kapatid, na siyang magpo-provide sa atin sa bawat isang ating mga nagiging problema o ating mga trials, mga kapatid. Sabi sa Hebrews 12:15, be careful that none of you fail to respond to the grace of which God give. So kailangan pala, wag tayong mag-fail na mag-respond sa biyaya ng Panginoon. Bakit? For if He does, that can very easily spring up in him a bitter spirit, which is not only bad in itself, but can also poison the lives of many others. So kailangan talagang mag-response tayo sa grace ng Panginoon kasi nandyan, lalapitan tayo ng mga bitter spirit, bitterness, resentment, guilt, fear, mga kapatid, kung doon tayo magre-response sa sarili natin. So ano ang bottom line? Bottom line, we are what we respond to, mga kapatid. Makikilala tayo sa ating mga response. Pag ang response mo, lalamya-lamya ka dahil sa problema, your way yon. Pero pag nag-response ka sa biyaya ng Diyos, kahit may problema, nakangiti ka, mga kapatid. Amen? So whatever a problem overtake us, kung meron man mga problema dyan, nandyan din ang grace ng Panginoon, mga kapatid. Ano ang gagawin yan? May kakayahan yan, palalakasin tayo na i-handle natin ang mga problema na ito upang hindi na tayo ma-entangle pa, hindi pa dumami ng dumami ang mga negative emotion na yan, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na masasaktan, hindi ka na maiirita, hindi ka na magagalit. Sapagkat nilikha din ng Panginoon ang lahat ng klase ng emotion. Yung negative emotion na yan, may purpose din sa buhay natin to make us strong, mga kapatid. But the more we respond to the grace of God, at doon ka lang nakatuon, mga kapatid, kaysa sa problema mo,
Lalo kang palalakasin mga kapatid at maiiwasan mo yung mga feeling na hindi karapat-dapat, kaaya-aya mga kapatid. At ang pag-cope up natin sa problema ay sa pamamaraan ng Panginoon, amen mga kapatid, sasamahan niya tayo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Asan na sila Barnabas? Iaano lang natin yung challenge mga kapatid. Welcome back, Brother Sherdal. Kumusta ang marriage mo? Ang kasal? Ang bagong kasal, mga kapatid. Si Brother Sherdal. Salamat po. Oh, Brother Silas, kumusta na? Balita ko, bagong kasal ka. Okay naman po, awa ng Diyos. Dagdag ko lang po yun. Brother Silas, alam mo, hangang-hanga talaga ako sa iyo. Ang galing mong magdala ng problema. Paano mo nagagawa yun? Lagi kang nakangiti, nakatawa. Paano yun? Bro Barnabas, sabi nga, tawanan mo ang iyong problema. Bro, sa totoo lang, dahil sa biyaya ng Diyos, nakakaya ko. At the more nakasandal ako sa biyaya ng Diyos, naiwasan kong maging bitter sa buhay. Yang takot, hindi niya ako kayang iparalyze. Walang guilt na kayang magpatumba sa akin. Oh, kaya pala, dahil sa biyaya ng Diyos, nagre-reflect sa iyo ang katangian ng ating Panginoong Hesukristo? To God be the glory. Malayo pa yung kapatid, nasa mundo pa tayo, hindi pa tayo glorified. Ang issue lang naman, nasa iyo ang desisyon pag may dumating sa iyong problema, pipiliin mo ba ang pamamaraan mo o pamamaraan ng Diyos pag-solve nito? Ay, ganon? Oo nga, no? Brother Silas, I did it my way or in God's ways. Ito pa, ang sikreto, Bro Barnabas. The more nakadepende ka sa sarili mo, malamang-lamang kakain ka ng ampalaya. Or bitterness. Lagi kang may takot, andyan ang guilt at iba pang negative emotion. Yes, Bro Silas. The more na nakadepende ka sa Diyos, the more na can deal with life problem in God's ways. Yahoo! Victory, kapatid! Marami akong natutunan sa iyo, Brother Silas. My hero. Bye, Bernie. Ayan yung challenge mga kapatid, kapag may problema tayo, saan tayo magre-response? Sa grace ng Panginoon. Kung hindi tayo magre-response doon, ano-anong mga emotion ang maano natin? Bitterness, iba-iba, alam nyo na, mga kapatid, So sa pag-solve ng problema, God's way or your way? Praise the Lord, mga kapatid. Hindi nyo na kailangan basahin pa dyan. Ayan na, drinamatize na nila. Okay, let's go. Sa apat na susi na magbibigay ng pag-asa through exhortation, mga kapatid. Now we understand the main issue, kung ano yung mga kinaharap ng mga Kristiyano, kung bakit sila nilamon ng problema, kapag sila'y nilalamon ng problema. We need to focus on building a biblical framework. Kapag ang building, ang bahay, walang framework, wala yung mga haligi, babagsak. Kapag ang tao, walang framework, wala yung buto nila na pinaka-framework, lantang gulay. Nakakita na ba kayo ng Kristiyano na lantang gulay? Walang spiritual framework yon, mga kapatid. Kasi babagsak siya kapag may problema lang, mga kapatid. We need to, okay na. When we take time to understand people, we are more able to bring them to a sense of hope. Bibigyan natin sila ng pag-asa, mga kapatid. Kapag may ina-exhort ka o kailangan ng caring, isipin mo na lang, lantang gulay to, hindi to makatayo, kailangan ko tong tulungan. Di ba mga kapatid, yun ang iisipin natin. Kapag pinilit natin kayanin kasi ang problema, tulad ng sinasabi ng lesson, kapag mag-response ka sa mga negative emotion, dala ng problema kaysa sa grace ng Panginoon, anong kalalabasan mo? Lantang gulay. Amen, mga kapatid. So ngayon, meron tayong activities. Kanina, nagbigay na ako ng instruction sa mga usher. Mag-activities tayo, mabilisan lang, 2 minutes lang ha. Yung mga unang hilera,
yung mga odd and even, ha? Yung 1, 3, 5, 7, 9, sila yung mga odd, ha? Haharapin nyo yung kaharap nyo, yung mga even number. So dahil mahaba ito, yung bawat hilera mahaba, hahatiin yan sa 2. Subukan nga natin, tayo. Yung mga odd number, humarap sa mga even. Parang magharapan lang kayo, harapan. Face to face. Tingnan nyo kung may muta pa sila. Sige, tayo. Tayo na tayo. Okay ha? Wag mo na magbigay, Asher. Wag mo na magbigay ng mga gag activities. Okay. Sa harap yung number 1, harap sa number 2. Yung number 3, harap sa number 4. Yung number 5. Tingnan nyo yung mga DS tumulong kasi hindi naman sila kasali sa activities. Okay na ba? Nakaharap? Yung mga maiiksi, yung banda rito, sa bandang ritong side, yung mga maiiksi lang sila lang, wala silang kaharap. Yung grupo nila Sister Mira dyan, nila Sister May, wala kayong kaharap, kayo lang, kasi 4 lang kayo, okay? Okay ha? Asher, ibigay nyo na sa kanila yung activities. Yung mga nandoon sa bayawan, hindi kasali. Yung mga DS, sila pastor, hindi kasali, mag-observe lang sila. Okay. Nakuha nyo. Okay. Ready na? Ibigay ng papel. Mabilisan lang. Yung first activity lang ang ibibigay. Yung first activity. Okay. First activities. Bawat linya, meron niyang mga papel. Okay ha? Ready? Ushers, nabigay na ba lahat? Okay. Ano ang instruction dyan? Ready na ba? Maingay pa. Ready na? Okay, ready na. Ang lahat ng ready ay magsabing, praise the Lord. Merong papel na maliit na binigay sa inyo. Isa yan sa mga pag-asa kapag kayo naibibigay nyo sa mga hurting kapag kayo nag-exhort sa kanila. Maghahanap kayo ng applicable na verse at lagyan nyo kahit 2 sentence. Yung mauna na grupo, pumunta sa harapan, dalawang tao lang. Okay? 2 minutes ha, orasan natin. 2 minutes. 2 minutes ha. Sagot na, mag-ano na kayo, mag-isip na kayo. Sumunod kayo sa ushers kasi binigyan na sila kanina ng... Sumunod kayo sa ushers kasi binigyan na sila ng instruction kanina. Alam, matatapos ng oras, hindi pa sumasagot. Sino ready sa number 1? 42 seconds. Ready na? Okay, dito sa harapan. Sige, yung hindi pa anong number kayo? Anong number kayo? Hindi isa ng grupo yung magkagrupo ba? Dito, magkagrupo kayo. Anong number? Okay, may number 1 na dito. Sino number 2? Punta na rito, 2 tao. Sino number 2 na problema, na solusyon? Number 2. Kailangan, 30 seconds na lang mga kapatid. Kailangan natin yung hope number 2, hope number 3, hope number 4. Tapos, so hindi, mamaya, upo na kayo ha. O sino pa pwede pumunta rito? Number 2, hope? Wala pa? Dali, punta na rito. Anong number yan? Anong number? Anong number yung problem, yung hope nyo? Anong number sa papel? Sa papel.
Kailangan natin number 3, number 4, at saka number 2. Oh, Brother Jerwin. Number 2, come. Number 3. Kailangan na lang natin number 2 and 4 na lang. Eto na, nauna na. Tapos na? Time's up. Upo na lahat. Maghingi tayo ng kasama mo. Si Sures. Magsasalita lang naman siya eh. Kailangan ko ng isang number 2 at saka isang number 4. Sinong may ready dyan? Number 1, number 3, number 2 and 4 na lang ang kailangan natin. 2 and 4. 4, number 4 na lang. Okay, ready na ha? Wow. Magsama kayo na isang kasama nyo para kunwari sila yung hurting. Okay. Tawagin mo. Okay. Oh, pakinggan natin sila. Oh. Kaya ready? Ay, ready. Sige na, ready ka? Balik. Okay, ha? Okay, pakinggan natin sila. Oh, number 1, hope. Okay, Jeremiah verse 29:11. For I know the thought that I think towards you, said the Lord, and thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Okay, anong masabi mo? Dito, anong masabi mo dito sa sinabi niya dyan? So ano na? Exhortation mo, exhort mo siya. Okay, yung advice. Sentence lang sis. Advice. Dalawang sentence lang, ha? Sorry. Papalitan namin kayo. Papalitan, ready, hindi. Okay sis, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay parating nandiyan sa atin. Kung may pagsubok man, be strong always. Okay? Okay, praise the Lord. Okay, so nakita natin sa kanila yung, ano yung sa kanila? God knows everything that happened to us. Kailangan, doon sa hurting, kailangan ipaunawan mo sa kanila at matanggap nila that God knows everything that happened to us. Number 2, hope. Ano yung number 2, hope? Sino number 2? Ikaw ba, Shay? Number 2. Asan yung number 2? Number 3. Anong number 3? Ayun ang number 3. Si number 3, nauna sila. Number 2. Nauna sila, Jerry. Yung review daw. Kinig lang. Sino ang hurting? Okay. Bilisan nyo, dalawang sentence na kanina binago mo. Okay. Ready? Light, camera, action. Okay, sabi sa 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon you. Kaya huwag kang mag-alala, sister, kasi normal lang sa tao na mayroon tayong mga kahinaan. Pero umasa tayo sa Panginoon kasi ang grace niya ay enough para sa atin. So kaya tayo may Diyos para ang kahinaan natin, iasa natin ang kahinaan natin sa Panginoon. Amen. Praise the Lord, no? Okay. Sino yung number 3? Kaano man mga pinagdadaanan nila, sapat pa rin ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Sino yung number 3? Brother Jerwin and Brother Michael. Mike, bigyan sila ng mic. Sabi sa Bible verse, Genesis chapter 15 verse 1, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield.
your very great reward. Brother, everything has a purpose. Everything has a reason why we experience this one. I know you experience so sad. You can ventilate me, Juan. You express me your feelings. I know you can do it. Sabi nga sa isa sa sinabi mo, Lord, we will strengthen you. We will bless you, Lord. Sa pagkakaroon nito, I know you're so sad, but there's a good reason for everything to become bless you and a good reward, sabi niya. So that's why we trust in the Lord. Oh, okay. Pinabasa niya pala kay Brother Michael yung verse, tapos siya ang nag-exhort. Very good. So mga kapatid, doon sa nangyari, God bring positive benefits from those circumstances. At yung setback na nangyari sa'yo, alam niyo ba yung setback? Example ng setback. Nagtatrabaho ka rito. Tapos sabi mo, gagraduate na yung anak ko. Mandaki na nang nagastos ko sa kanya. In the end, nag-asawa mga kapatid. Yung success na iniisip mo na baligtad na reverse. So may setback ka, hindi ba mga kapatid? So anong gagawin sa setback na yan? Papalitan ito ng Panginoon ng springboard. Bibigyan ka ng panibagong panimula na may partida na madali kang makabawi, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Number 4. Number 4, we will share Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such there is no law. So, brother... Bakit kinikilig kayo? No. Okay, exhort. So, since I'm talking to my ZS, my leader, he's very, anyone who spends time with him or is, you will know that he has the qualities of the fruit of the Spirit. So, brother, just continue and don't doubt what God can do through you. And naman po kami, we are your members. We will support you. Very good, mga kapatid. Tinutokso niyo si Shay. Lahat ng single, sabi ni Brother Ronel, candidate. Okay. Praise the Lord. Balik tayo sa lesson, mga kapatid. Nakaraos tayo sa activity number 1. Marami pa. Okay. Okay. Ano kaya nangyari kila Apostle Paul? Sa Acts 27:29, fearing that he would be thus against the rock, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight. Sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaga na sana. Sila Apostle Paul, nasa gitna sila ng kawalang pag-asa, mga kapatid. Nasa gitna sila ng dagat, may bagyo, inaanod sila ng alon, mga kapatid. Walang daylight, walang pag-asa, madilim ang paligid. Nanalangin sila na mag-umaga na. Kasi pag umaga na, may liwanag na, makikita nila kung saan sila papunta, mga kapatid. Ganyan kabuti ang Panginoon, bibigyan tayo ng pag-asa. So kung mag-exhort kayo sa iba, bibigyan kayo ng verse ng Panginoon para gagamitin nyo sa exhortation. Amen, mga kapatid? Madalas sa mga tao, naghahanap sila na, Lord, baguhin mo naman yung circumstances ko. Lagi na lang ako may problema, lagi na lang wala akong pera, lagi na lang akong lumuluha, mga kapatid. Pero kung may someone na makakatulong sa kanila, na ipapaliwanag sa kanila na ang Diyos ay kumikilos sa kanilang buhay, anuman ang kanilang circumstances, ano sa tingin nyo ang mangyayari, mga kapatid? Bibigyan sila ng kakayahan na lumapit sila sa biyaya, sa truth ng Panginoon na magpo-provide sa kanila ng kalakasan na kanilang kinakailangan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ang circumstances, mga kapatid, may not change, but they do, mga kapatid. Changing circumstances may not always be possible. Pero yung baguhin mong ugali mo, posible ba? Yes, mga kapatid.
This is the deeper character change and dependence on God that He brings about in our lives. Dati reklamo ka ng reklamo, Lord, lagi na lang ako may problema. Sa kalaunan, nakita mo na kumikilos ang Diyos sa'yo, tumibay ka, umasa ka na lang sa Panginoon, hindi ka na affected, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. God's principal objective is not happiness. That is to say, make all the circumstances come again, but holiness. Kulang But holiness, mga kapatid, that is that we might become more like Jesus in the way we handle all of life's circumstances. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoon hindi lang naman gusto niyang lumigaya tayo, sumaya tayo sa buhay, kundi gusto niya sa inano kasi ng author dyan na dinescribe niya yung holiness, yung Jesus way. Kundi sa pag-solve natin ng problema, in Jesus way, mga kapatid. Kasi sinabi naman ng Biblia, hindi yung be happy for I am happy, kundi be ye holy for I am holy, mga kapatid. Amen? So pupunta tayo sa principles and skill for successful and effective exhortation. Amen? Masaya na ba kayo? Malapit na tayong matapos? No? Now, that is the central element of exhortation. Natutunan na, marami na tayong natutunan. Marami nang na-identify ng mga problema. Ano yung next stage? Magpo-focus tayo na matutunan natin ano yung mga skill, yung mga principle na magkakaroon ng kakayahan para maging effective ang ating gagawin sa ministry of exhortation. Unang-una, develop the right attitude. Sa caring, mga kapatid, hindi lamang kailangan dyan ang right action, kailangan din dyan ang right attitude mo, mga kapatid. Remember the mistake made by Job's exhorter with their superior attitude? Mababasa natin sa Job 15:7-3. Sabi, we are better than you. You're inferior to us. Yung feeling mo ba, better ka kaysa sa ibang tao. Pag ganyan ka sa ina-exhort mo, ikaw pala ang better, di wow, aalis na yan sa'yo, mga kapatid. Sabi rito, mali na namang ginawa ng comforter ni Job. Judgmental attitude, mga kapatid. Sa tingin nyo ba kapag yung inyong exhort ay ginajudge nyo na kagad, kasalanan mo yan, kaya ka nagkaganyang problema? Ay naku, iiwan ka niyan. Anong tawag mo yan? Sarado ang phone yan, mga kapatid. Superior attitude na problema nila. Kapag ikaw ay nagkukunwari, hindi ka concerned, number one pa naman ang concern, number one na kailangan nakikita kang nagkikare, wala na. Sinara mo na yung conversation. Amen? Although masasabi natin na mga ginagawa naman ng mga comforter ni Job ay may tama rin, ganun pa man, nabigo sila na sa pagtatangka nila na i-encourage at exhort si Job. Imbis na i-heal nila yung nararamdamang sugat, dinagdagan pa nila ang problema, mga kapatid. Yun ang nangyari, Imbis na sabihin nila na ang buti ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat, God is generous na ibabalik niya ang mga nawala mo, dinagdagan nila yung hurting na nararamdaman ni Job, mga kapatid. Sabi, ang greatest failure sa exhortation, darating yan kapag when you speak wrongly of God, sinarili mo, ikaw lahat, dahil sa'yo, mga kapatid, while we speak to one another, wala na. Palpak na ang exhortation mo, mga kapatid, ikaw na yung mabuti, ikaw na yung Diyos. We should approach the ministry of exhortation with the right sympathetic attitude. Kailangan may sympathy tayo, but we need more than that. Sa exhortation, ano ang pinaka-importanting part ng communication? True question, mga kapatid, sa pagtatanong. Kasi hindi mo pa alam kung anong nararanasan niya. At least pag tinatanong mo, parang nasa kanya yun kung magsalita siya. How should we ask question? We should be thoughtful and perceptive. Nandun yung caring mo, pinag-iisipan mong mabuti ang tanong mo, at yung may unawa yung tinatanong, mga kapatid. Should we invite the person to continue to share with us? Yes. Bakit? Upang ma-develop pa yung understanding, malaman mo pa kung ano pa yung kanyang pinagdadaanan, kung ano yung nasa kaloob-looban ng kanyang physical, ng kanyang kaloob-looban, sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao. Question can have positive or negative effect. Bakit? They communicate an attitude of concern or lack of it. Kapag ang communication mo ay wala kang concern, anong effect ang makukuha mo? Negative effect. Kapag nandun ang concern, anong effect ang makukuha?
Positive effect. Ganun lang yun mga kapatid. Amen? Pinahirapan ko lang kayo. Imagine ninyo mga kapatid, nag-share kayo ng someone, lalo na very private yung matter na halos tinatago-tago mo. Tapos, something of great significance to you, then you get a response na parang wala siyang ka-concern. How would you feel in the face of responses? Mabuti po, hindi na lang ako nagsabi sa kanya. Ganun pala. Hindi ba mga kapatid? So, mag-iingat tayo. Okay. Praise the Lord. Okay. Activity na naman. Alam nyo na yung grupo nyo. Tayo na kayo. 2 minutes uli Bilis na natin. Yung activity number 2, pakibigay natin. Diyan sa notes, alam nyo na yung kapartner nyo, Yung tumayo kanina, wag nang tatayo ngayon. Iba namang face ang kailangang makita natin. Ayan ba yung mga tanong ba yan? Yung number 2 lang ang sasabihin, ang ibibigay. Pastor, orasan nyo na po. 2 minutes lang mga kapatid. Pag hindi natapos, pipiliin nyo yung tanong bang yan ay condemnation, yung tanong ba yan ay dismissive, mapanghamak, yung tanong ba yan ay judgmental. May 2 sagot dyan. Yung number 1, 2 ang sagot niyan. Yung nauna. Pipiliin nyo. Ready na? Number 1, 2 sagot. Sino ang nakakumpleto na? Dali na rito yung sagot. Sino na ang handa? Magdala ng isang representative dito, dala yung papel na may sagot. Sino? Isa, ready? Dito ka muna, sis. Dito ka muna. Isa pa, meron pa. Magpunta rito. May mali pa. Sino pa? Kailangan natin dito ng mga 5. Hindi. Pastor, okay na po? 5 seconds, mga kapatid. Okay na po. Okay. Upo na kayo. Tapos na, may nanalo na. Hindi po, Pastor. Asan yung 5? May 5 dito. Isa lang po, Pastor. Kasi pag hindi nakakumpleto, tingnan natin sa kabila. Okay. Okay, nasabihin ko na po. Tingnan natin. Okay. Sagot niya. Number 1. Ano yan? Number 1, judgmental. Ano pa isang sagot? 2 sagot. Judgmental at saka condemnation. Okay, very good. Number 1, pa-checkin nyo rin kung sino makatama. Number 1 is condemnation and judgmental. Number 2? Number 2 is dismissive. Wrong. Number 2? Ano yung number 2? Maybe you could help understand it. Letter E. Open-ended and gently inquiring. Sino nakatama ng 2? Okay. Number 3, tanong. Number 3, wait lang po. Don't you think everybody feels like that from time to time? Condemnation? Dismissive. Dismissive. Kasi parang sinabi mo na, hinahamak mo siya na, bakit, superior ka ba sa amin? Ikaw lang makakaranas niyan? Okay. Number 4. Have you examined your life to see why God is not speaking to you? Ano yan? Superior attitude. Number 5, can you just describe to me how you feel about the situation? Open-ended, gently inquiring. Let B. B. Sino naka-perfect? Wow! May naka-perfect ba?
Ilan na naka-perfect? Taas ang kamay. May dalawang grupo na naka-perfect, mga kapatid. Congratulations sa dalawang grupo. Palakpakan natin sila. Nag-enjoy ba kayo, mga kapatid? Okay. Perceptive question have several ingredients. They are used sensitively. Kailangan sensitive tayo sa pagtatanong. Malinaw at naaangkop yung mga tanong natin, no? Yung hindi parang mahihiya siya. Open-minded, properly face, yung hindi mabilis, hindi rin mabagal. Releasing, encouraging the other person to be open and responds to a genuine interest. Number 6, no sense of direct or implied criticism, kundi they are gentle and non-threatening. Yan yung mga tanong na dapat nyong gagamitin. Okay, recognize the importance of timing. So mahalaga rin ang timing, mga kapatid. Ang mga tanong natin dapat warm, friendly, inviting, hindi nakaka-offend, open, hindi nakaka-block na pag nagtanong ka, ayaw niya na, and express real interest. And in effective use of question, there's an associated skill, recognizing the importance of timing, mga kapatid. Yung timing, kahit tama yung solusyon mo, mali ang timing mo, wala rin, hindi ba? That is being able to say the right thing at the right time, mga kapatid. Amen. Tulad ng inaasahan natin, mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay nagbigay siya ng example, model, of how to come alongside others through the ministry of exhortation. Yung walk to Emmaus. Manood muna tayo ng video, tapos may gagawin tayo. Video ng walk to Emmaus. So far, mga kapatid, saan kayo nahirapan? Habang nag-antay tayo. Walk to... Nahirapan din ako dun eh. Okay habang hinihintay natin, mag-aral tayo habang wala pa, no? Isa sa biggest mistake na magagawa natin when dealing with those who are downcast or discouraged, yung mga malulungkot, yung mga hurting, isa sa mistake na magagawa natin ay to bring the Word of God too quickly to them. Yung agad-agad na ibibigay mo sa kanila ang Word of God. Therefore, timing is one of the utmost importance, mga kapatid. So ngayon, alam nyo na, kapag may hurting dyan, hindi na kayo agad-agad na sugod-sugod kagad na iano nyo yung Word of God. Sabi sa Proverbs 15:2-3, everyone enjoy giving good advice and how wonderful it is to be able to say the right thing at the right time, mga kapatid, no? Habang hinintay natin, wala pa ba? Ako, ayaw ah. Di ba? Basa na. May chance ba? Wala. Inaano pa niya. Okay yan. Di bali, activity lang naman natin yan. Ano na lang natin, ha? What's the step, our Lord? Kasi sayang oras eh. Ano ang step na ginawa ng Panginoon as He deal with two disconsolate disciples on the road to Emmaus? Okay. Anong ginawa ng Panginoon? Sabi rito, instead of revealing right away who He was, anong ginawa niya? He come alongside the disciple at sumama siyang maglakad. Dinidiscuss na natin, baka mamaya hindi pa kayo maka-perfect sa activity, ha? What if Jesus right away revealed who He was? Ano sa tingin niyo kung ni-reveal na ng Panginoon kung sino siya? Ano mangyayari? The disclosure would have been too much of a shock to that troubled spirit. Baka na-shock sila, no? Baka natulala sila. Maaring hindi rin nila makikilala. Kasi yung mga discouraged, minsan mga kapatid, mas gusto pa nilang marinig yung bad news kaysa sa good news. Hindi ba, mga kapatid? Parang mabablanko sila kung ini-reveal din ng Panginoon na ako tong si Jesus na kasama nyo. What He did when they are walking? He gently and carefully comes alongside them. He asks them questions.
didn't confront them in a judgmental way, mga kapatid. Although sinabihan sila ng Panginoon doon na manghangal kayo, madali kayong maniwala sa mga propeta, pero hindi naman kasi nila alam na siya si Jesus Christ, mga kapatid. And He encouraged them na mailabas nila yung mga hurt nila at saka yung downcast feeling na nararamdaman. So parang naalwan yung kanilang kalagayan, mga kapatid, ano? Dahil paalis na paalis na ang ating Panginoong Hesus, niyaya pa nila. Nung palayo na, no? Tinawag pa nila, maggagabi na, dito ka na sumama. So kung walang pag-asa, hindi na tayo mag-activity. To move too quickly with advice into the life of a person who is hurting. Ano ang dapat nating iwasan kapag ang isang tao ay hurting? Anong dapat iwasan? I-prevent mo yung sad o hurt feeling na lumabas pa uli. Baka nananahimik na siya, okay na siya. Eto ka na naman, sinusundot-sundot mo pa na para balikan niya. Okay na yung tao, kayo talaga, mga kapatid. Jesus listened to them, allowing them to express themselves, to share their thoughts and feelings. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nag-model siya. Okay na, panoorin natin. Mapiperfect nyo na to kasi dinidiscuss na natin eh. O sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Dalawa yung Hindi sound. lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na parabang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing, si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin. At ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na. Sabi nila, kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit,
Siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, Kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus ng pag-Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, Tayo tayo mga kapatid, last activity. So lahat makaka-perfect na to. Ibigay na natin mga ushers. I-rearrange nyo kung alin ang nauna dyan. 1 minute na lang, Pastor, kasi alam na nila kanina. 1 minute lang ha, bigay natin. Yung tapos na pwedeng magpasa. Tingnan natin. Sino ready? Ready? Punta ka rito una. Sige lang, may oras pa. Dito ka kasi. Dito, yan. Oh, 5 lang. Oh. 10 seconds pa, pero may napili na tayong 5. Tuloy lang kayo kasi pag mali sila, kayo ang pupunta rito. Time's up. Upo na tayo mga kapatid. Asan? O tama siya mga kapatid. 4, 3, 2, 1. Sino nakakuha nun? Basta. Sabi ko na, very perfect lahat eh. Tapos na yung activity mga kapatid, maupo na tayo. Sino hindi naka-perfect? Oh, very good. Ituloy natin mga kapatid kasi marami nang mag-uuwian ha. Nandito na tayo. Kapag ikaw ay naka-build na ng deep and empathic relationship sa kanila, only then, saka mo lamang i-open sa kanila ang scripture. Yan, bugbog sarado na kayo dyan, hindi ba mga kapatid? Alam nyo na. What if Jesus done? Paano kung ginawa ng Panginoon sa simula pa lang ng conversation nila, inopen niya na yung scripture, ano sa tingin niyo ang mangyayari? They would not have been received it. Hindi nila ito marireceive. Kasi discouraged nga. Kaya kung open, salita ka ng salita dyan sa discouraged na tao, hindi niya talaga maiintindihan yan. Okay, ha? But now that he had demonstrated his willingness to listen to them, what do you think will happen? They were ready to listen to him. Handa na. His unfolding of Scripture brought perspective. Nagbigay ng panibagong pananaw and new understanding sa kanilang puso. Yung perspective na binigay ng Panginoon, hindi ito yung kung paano nakikita ng mundo, kung hindi ayon sa Panginoon, na doon nila na-realize na totoong namatay ang Panginoon at nabuhay na magmuli, mga kapatid. Amen? And provided them with a complete different perspective. Ano ang resulta? Their heart were burned into within them. Kaya sinabi nila, kaya pala nagniningas ang ating mga puso. Anong lesson ang makukuha natin sa story? Don't move too quickly to bring people in touch with the Scripture. Respect their feelings, mga kapatid.
Yes, maaring meron kang word of God na talagang sigurado ka na ito yung sagot sa problema niya, mga kapatid. Pero ibibigay mo lang ito kailan? Kapag ready na silang tumanggap, mga kapatid, inuulit-ulit para matuto tayo, ganyan ang teaching. We all have the right to earn the right to be exhorter. Lahat tayo, sinabi natin nung nakaraan, as children of God, may karapatan tayo na maging member ng Ministry of Exhortation. Paano mo ito gagawin? One way we do is by getting to know all we can about a person's circumstances, thoughts, and feeling. Alamin mo talaga muna ang kanyang nararamdaman, yung nasa sa loob, mga kapatid. Amen? Okay. Most people, magre-respond sila sa grace and truth at kukuha sila ng lakas sa Word of God. Kapag naramdaman nila na nagkikare ka sa kanila at sensitive ka sa kanilang nararamdaman, mga kapatid. So, kailangan i-respect natin ang kanilang choice, mga kapatid. Make sure you are not drawn into struggle. Yung mag-struggle ba na, may arts kasi dyan eh. Dahil alam mong magaling yung scripture na dala-dala mo para sa kanya. Pinag-pray mo ito. May Holy Ghost ka. Talagang sinabi mo sa sarili mo na ito talaga ang kailangan niya. Ipipilit mo ba sa kanya yung scripture na yon? Yan yung trap na madalas ang mga Kristiyano na sila dyan, na huli sa patibong, mga kapatid. Kapag sila'y nag-e-exhort, ipipilit nila yung gusto nila. Pag ganyan, mga kapatid, may struggle talaga dyan. Yung ipipilit mo ang gusto mo na magsalita ng Word of God sa hurting. Remember the rich young ruler. Christ gave him the truth. Alam niyo yung story ng rich young ruler? Tinanong kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi, ibenta lahat ng kanyang mga ari-arian at ipamigay. Anong ginawa ng Panginoon what did Jesus do when the rich young ruler received God's word? Pinabayaan lang siyang umalis, mga kapatid. Kasi binigyan tayo ng choice ng Panginoon at hindi niya sasaklawan ito. Tingnan natin yung second to the last drama. Asa na si Alden at saka si Daniel? Yung pangarap na script ni Brother Christian, eto na. Oh, Jens! Huy! Bro, nagmumukmuk ka na naman. Iniisip mo na naman si Diwata, no? Akala ko ba naka-move on ka na sa kanya? Bro, Alden, hindi ganun kadali ma-broken-hearted. It takes time. Lalo na pag naalala mo ang mga nagkaraan nyo. Namamasyal kayo sa Marina Bay, Sentosa, kumakain ng chocolate ice cream, nagpipiknik. Alam mo yun? Sabi ko kasi sa'yo, basahin mo ang love chapter. 1 Corinthians chapter 13, pinababasa ko na nga lang sa'yo dahil ayaw mong makinig eh. Halika, dalawa tayo magbasa. Ayaw ko nga. Ang gusto ko si Diwata. Alam mo yun? Bakit ang pilit mo? Hindi mo ako naiintindihan, bro. Hindi. Hindi, bro. Alam mo, ang gandang pag-usapan, yung love chapter. Ito ang kasagutan sa mga problema mo. Okay, sabi doon first, love is patient. Second, love is kind. Third, it does not envy. It does not boast. And it is not proud, and so on. Halika na, doon tayo sa Starbucks. Usap tayo. Nakikita ko kalagayan mo eh. You need help. Ikaw na lang. Gusto kong mapag-isa. Gusto ko si Diwata. Halika na, sabi. Ano gusto mong size ng 20, tall, or 30? Ayaw ko nga, ang kulit mo eh. Nakita mo, nakaitim ako? Kasi naglulukso ang puso ko. Kasi nung nawala si Diwata, parang namatay na din ang puso ko. Kaya pala gusto ni Brother Christian yung script na yan. We should always avoid the power struggle. Nag-struggle, mga kapatid, no? Ipinipilit yung word of God, di ba? Kahit ni-reject na, ini-impose pa rin. May power struggle dyan, mga kapatid, kapag pinilit mo. When is power struggle occur? When one person want to change another. Yes, you may long for a person to change, di ba?
Pero wag na wag mong pababayaan your concern for people turn into attempt to control. Akala mo, concern ka, yung pala, kinokontrol mo siya, mga kapatid. Why a power struggle comes about because of failure to differentiate between two important things, concern and control. Yun ang babantayan nyo, no? Concern ka ba o kinokontrol mo? Kaya may power struggle, mga kapatid. What happens if you find yourself wanting to change a person so much? Anong mangyayari, mga kapatid, pag gusto mo talagang magbago ang isang tao? You become uptight, yung magagalit ka na, over-control ka na, and demanding of them, mga kapatid, ipipilit mo yung gusto mo. Then, you are on the verge of a power struggle. Paalala yan sa'yo, nasa borderline ka na, may struggle na nangyayari, ini-impose mo na yung right mo. Amen, mga kapatid? You must never make it a goal to change a person. So kung hindi change ang person, ano ang goal mo? Your goal should be to i-share mo lang kung ano yung ini-impress ng Panginoon na i-share mo sa Kanya. At yung pagbabago, kaninong trabaho yun? Yes, sa Holy Spirit, mga kapatid. Amen? Okay, the best way to help someone who is struggling with resistance to truth is drama number 2. Brother Christian and Brother Felix? Kasi connected siya doon sa drama nila. Bro Daniel, andito ka pala. Pasensya ka na, kanina na-stress ka yata sa akin eh. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo. Marahil mahirap pa sa'yo ang makinig sa akin. Kung mag-share ako ng Word of God ngayon, alam mo sa 1 Corinthians 13, yung love chapter ulit. Wala doon ang puso mo eh, na kay diwata. Siyempre bro, mahal ko siya eh. Pero bro, okay lang yun, naintindihan ko naman eh. Kung bakit nasabi mo yung mga yun. Okay bro, alam kong hindi madali ang nararamdaman ng broken-hearted bro. Napagdaanan ko din yan. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Umiiyak pa nga ako sa shower eh. Kaya ramdam kita, bro. Ramdam kita, bro. Bro Alden, salamat. Pinapalakas mo loob ko. Salamat talaga. Pero alam mo, bro Daniel, huwag kang magagalit ha. Kung mapag-aaralan natin ang weakness mo ngayon, tayong dalawa, sabay natin pag-aaralan ang love chapter. At iba pang word of God, yun ang magpapalaya sa'yo. Nakakatulong talaga yun. Daniel, okay ba? Doon tayo sa Starbucks ulit. Usap lang tayo. Sige bro, pwede naman. Basta libre mo ha. Alam mo tara, naman. libre ka. Okay, ano yung step by step na ginawa? The best way to help someone who is struggling with resistance to truth, i-share mo gently what's going on, mga kapatid. Ano yung nararamdaman mo at makipag-empathize ka sa kanyang nararamdaman. Empathize with the struggle they're having to accept the truth. Di ba sabi niya, alam ko yung nararamdaman mo, mahirap ang maging broken-hearted. Ano yung pangalawang sinabi niya? I-acknowledge mo yung circumstances ng buhay niya, yung situation na yon at tulungan mo siya na malaman niya na alam mo yung nararamdaman niya, mga kapatid. Number 3, kasi lang si brother, hindi masyadong soft ang boses eh. Sensitively and lovingly restate the truth. Paano? By helping them to see that if they embrace the truth, then the truth can set them free. Unti-unting mga kapatid. Always remember, sanctification, yung ongoing Christian growth, is a continuing process, mga kapatid. Proseso ang paglago, mga kapatid. Dadaan ka talaga sa proseso. Hindi pwedeng shortcut dyan. Kailangan maranasan mo yung paghihirap, makita mo yung kaparaanan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na kumikilos sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. In summary, exhortation is motivate. Okay. Okay na? Okay, exhortation is motivating people to biblical response. Understand what's going on beneath the waterline. Unawain nyo kung ano yung nasa sa loob nila. Develop appropriate skill. Kailangan right attitude mo kapag mag-exhort ka.
magsasabi ka ng right questions, at tama rin ang timing mo, and avoid the power struggle. Okay, follow Christ's example mga kapatid. Diyan nagtatapos ang learning to care. Maraming salamat mga kapatid sa lahat. Praise the Lord. Praise God.